Hi guys, magandang araw, lalo-lalo po sa ating mga kapwa security personnel. Welcome back po sa aking munting channel. So sa video ito mga 59 ay mag-share lamang tayo ng update regarding po sa ating neuro. Okay? So doon po mga 59 sa magre-renew or kukuha ng kanilang security guard license, ay kailangan na po ngayon mga 59 ay mag-undergo tayo ng neuro exam. Okay? So, hindi na po pwede ngayon ang non-appearance sa neuro. Kailangan na po talaga na mag-exam kayo ng actual sa neuro center. Okay? So, yun nga mga 59, siyempre dahil nga po ay bago po ang ating chief PNP or bagong pamunuan naman po tayo. So, yun nga po mga 59 ay naghigpit nga sila regarding to sa neuro. So, dati pa naman mga 59, nung unang-una pa talaga, is ganyan talaga mga 59 yung patakaran. Kumbaga, binalik na nila sa dati. Kasi naranasan ko rin yan dati mga 59 na talagang kailangan mo talaga mag-exam sa neuro bago ka makakuha ng security guard license. So kapag hindi kayo mga 59 nag-actual exam sa neuro, ay hindi po kayo pwedeng magpa-captured. Okay? So ibig sabihin mga 59 kapag hindi kayo mag-exam ng personal sa neuro center, ay nakapinding lamang po ang inyong mga neuro result. So, hindi po yan maaprubahan. So, hindi kayo pwedeng pumasok sa loob ng krami para po magpa-capture ng inyong license. Kasi, nakalagay po yan mga 59 sa inyong online appointment or nakalagay po yan sa inyong social account na nakapinding po ang inyong neuro. No? So, ngayon kasi mga 59 ay hindi na natin may upload ang inyong neuro result. Dahil doon mismo mga 59 sa loob ng social, sila na mismo ang mag-upload ng inyong neuro, no? Or doon na ninyo mismo makukuha yung result ng neuro ninyo. Okay? Mga pulis na mismo ang mag-upload or mag-assist doon sa inyo sa loob para may upload yung inyong neuro. Okay? Kasi nga kahit na i-upload niyo mga 59 yung inyong ibang requirements, no? Ay pagdating po sa neuro, kapag hindi kayo nag-actual exam, ay nakapending po yan. Okay? So, yun nga, yung maraming nagtatanong po sa atin na bakit daw nakapending yung kanilang mga neuro. So, ibig sabihin nun mga 59 ay hindi po sila nag-actual exam sa neuro. Kaya talagang naka-hold, kumbaga naka-hold yung kanilang neuro result at hindi po sila pwedeng pa-capture sa loob ng kamkrami unless ay mag-take talaga sila ng neuro exam ng personal. Okay? So, matitrace po yan kung talagang nag-actual neuro ka o hindi. Dahil nga, ang result ng inyong neuro ay automatic from neuro center ay forward na po yan sa SOSYA. So, talagang mahigpit talaga ngayon mga 59 pagdating po talaga sa neuro dahil nga marami tayong mga pangyayari na regarding sa security na talagang kailangan ay yun nga, ay makita talaga yung kumbaga mental capacity natin, no? Pagdating sa pag-handle sa mga problema, pagdating po sa pag-handle sa ating duty. Kasi nga maraming mga nangyayari na involved po yung security guard, no? Kung inyo pong maalala, mayroon pong isang security guard na nag-viral na nagbigay siya ng tutorial regarding sa firearms, no? Kung paano mag-discharge ng firearms, kung paano mag-turn over. So edited yung video niya, nakita po doon na pumutok yung firearms, no, na tinuturn over niya. So kumbaga yun nga, doon naman nag-umpisa ito ngayon. So although mga 59 merong kumbaga aral yung binibigay niyang tutorial kung paano mag-turn over sa kapwa niya 59, pero yun nga ay nilagyan niya kasi ng effects na pumutok yung baril. So, yun, parang na-question, no? At syempre, kumbaga, nagbibigay pa rin yun ng kalituhan doon sa mga manonood natin mga 59. Kasi na talaga yan ilahad kung ano talaga yung proper. Kasi nga, kumbaga, pinaputok niya yung baril, no? Kunwari na pinaputok niya. So, yun nga mga 59, kaya naglabas din po ng memorandum ang SOSYA regarding doon. So, kung paano ang proper handling of firearms or dapat na hindi dapat pinaglalaro yung firearms during sa tour of duty natin. So nilagay ko rin sa previous video ko yung nakaraan na yun nga regarding dun sa memorandum, no? So doon po sa magre-renew mga 59, no, kahit na malayo po tayo ay kailangan po talaga natin mag-exert ng effort
na kailangan po talaga natin na mag-undergo ng exam sa neuro. So lalong-lalo na po kapag captured po yung ating transaction sa SOSYA, no? So syempre advice ko na rin po doon sa mga lahat na kukuha ng kanilang license o magre-renew. So dapat mga 5-9 ay mag-adjust tayo ng time na magbigay po tayo ng allowance doon sa expiration ng license natin. So siguro mga 3 months or 4 months before may expire yung license ninyo, so asikasuhin na po ninyo yung inyong mga dokumento or yung mga to-on files para makakuha kayo ng panibago yung license or makarenew kayo. Kasi syempre mga 5-9 hindi natin minsan may iwasan na minsan nagkakaroon ng problema sa loob ng SOSYA or nagkaroon ng delay para hindi po kayo maabutan ng expiration ng inyong license. Unless gusto nyo munang pahinga or gusto nyo munang hindi mag-duty, so okay po yun. Dahil siyempre, bawal naman tayo mag-duty mga 5-9 na wala tayong license or expired yung license natin, no? So bawal na bawal po yun, okay? So yun lang mga 5-9, sana po ay nabigyan ko kayo ng kunting info regarding dito sa update ng ating neuro. So sana po nakatulong sa inyo ang video ito at sana po huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, comment, and of course mag-subscribe po sa ating munting channel para updated pa po kayo sa mga video na susunod pa nating i-upload. Okay? So yun lang mga 5-9, maraming salamat po. God bless us all.